Magandang araw na muli mga boss. Ang problema nito, pag kumabig ng pakaliwa or pakanan, meron siyang lumalagotok. At pag nalubak naman, meron naman siyang kalapag. Tapos pag nagpreno, may mga time na may vibration dito sa gulong niya at meron pa siyang sipol. Dami no? 4 na pyesa ang papalitan ko dito. Una yung tie rod, yung rack end, yung ball joint at yung brake pad. Kabilaan yun mga boss papalitan ko. Dahil natanggal ko na yung pin dito sa tie rod, luluwagan ko naman itong number 22 na nut dito sa rack end. Yan yung naglalak dito sa tie rod. Tapos gamit ka ng socket wrench sa number 22, luwagan mo itong nut dito sa tie rod. Tsaka mo ngayon paluin ng ball hammer mo itong steering knuckle para bumitaw itong tie rod. At pag bumitaw na, tanggalin mo na itong nut. Tapos paluin mo pababa itong tie rod. O diba, kung makita mo itong tie rod, kalug na siya. Talagang dalagutok nga. Tapos tatanggalin ko itong tie rod dito sa rack end. Kung mapapansin nyo itong rack end, kinalug-kalug ko mga boss. Oh. Ayan oh. Talagang palitin na yan pag ganyan. Tapos gamit ka ng plier, tanggalin mo itong clamp niya dito sa steering boot. Bali dalawa yung clamp niyan mga boss. Ayun yung malaki, ayan yung tinutulak ka ng flat screw. Itutulak mo lang yan para bumitaw itong malaking clamp niya dito sa steering boot. At pag bumitaw na itong clamp, pwede mo nang hilahin ngayon palabas itong steering boot. Tapos gamit ka ng flat screw, itulak mo itong lock washer niya. Kung makikita nyo mga boss, diba nakatupi yan dito sa rack end? Ibuka nyo lang yan, ipatayo nyo lang itong flat washer niya para maluwagan nyo itong rack end gamit itong yabi tubo nyo. Sa pagtanggal ng rack end mga boss, ipakabit mo lang itong yabi tubo mo tsaka mo paluin, pakaliwa, luluwag na yan. At pag maluwag na itong rack end, o kamay mo na yan para mas mabilis mong matanggal itong rack end. Narinig niyo mga boss, ano? Oh, kalug na itong rack end niya. Dahil nakalas ko na itong rack end tsaka tie rod, gamit naman ako dyan ng number 14 na socket wrench. Tatanggalin ko itong 2 bolt na number 14 dito sa brake caliper. At pag natanggal ko na yung 2 bolt, pwede ko na ngayon iangat itong brake caliper. Tapos isunod kong tanggalin dyan yung 2 brake pad dito sa rotor disc. At pag okay na, dito naman ako ngayon sa ball joint. Meron niyang cutter pin mga boss, gamit ka ng plier, tanggalin mo itong pin niya. O, di ba? Tanggal na siya. Tapos gamit ka ng box wrench sa number 22. Luwagan mo naman yung nut dito sa ball joint. At pag maluwag na itong nut dito sa ball joint, huwag mo munang tutuluyan tanggalin itong nut dito sa ball joint. Dahil ang gagawin ko dyan mga boss, gagamit ako ng ball hammer, papaluin ko itong steering knuckle para bumitaw itong ball joint dito sa steering knuckle. Dahil sa bumitaw na yan mga boss, gumamit ka ngayon ng socket wrench sa number 14. Ayan, tinanggal ko na yung bolt dyan dito sa ball joint. Bali 4 yan mga boss, dito sa harapan 2 bolt na number 14, tapos sa likuran niya naman 2 bolt na number 17. Bolt and nut yan mga boss pag tinanggal nyo. Kaya ang gagamitin yung tools dyan, 2. Dahil nga sa bolt and nut yan, pag tinanggal nyo. Paalala ko lang mga boss, nang niluwagan ko yung itong mga bolt dito sa ball joint, yung strut bar niyan, niluwagan ko yung number 27 na nut niyan. Kaya kung mapapansin nyo, gumagalaw yung strut bar niya, di ba? Pasensya na, hindi ko na ipakita. Pero sa paghigpit, ipapakita ko sa inyo. Tapos tanggalin ko na itong nut sa ball joint, tsaka ako ngayon papaluin yan para matanggal na itong ball joint dito sa knuckle. O diba, tanggal na siya. Ito naman yung pwedeng panggalingan ng malakas na kalampag kasi nga sa suspension nakakabit yan. Nakita nyo naman, di ba, kalug na. At ito na ngayon yung bagong ball joint na binili ni customer. At bago ko ikabit itong ball joint, syempre alisin ko muna itong nut at itong lock niya. Tapos ilagay ko na yan dito sa steering knuckle niya. Ilagay ko yung nut ng ball joint. Tapos ipuposisyon ko muna yan dito sa lower suspension niya. Tsaka ako ngayon ihigpitan yung number 22 dito sa ball joint gamit itong open wrench ko. Pag humigpit na yan mga boss, balik ulit ako dito sa suspension. Ilalagay ko na yung bolt niyan para may engage ko na itong ball joint. Yung unang 2 bolt na nilagay ko, ayan yung number 17 mga boss. Pag nailagay ko na yung bolt, ilalagay ko naman dyan yung 2 nut nila na number 17. Ipakapit ko muna yan dito sa thread ng bolt para pag pinainal ko na yung higpit, sigurado ako na hindi siya malus-thread. Medyo higpitan ko muna itong bolt na number 17 mga boss, tapos ilalagay ko naman yung sa harapan niya itong bolt na number 14 naman. Ulitin ko lang mga boss, dito sa ball joint meron yan 2 bolt and nut na number 14. Tapos sa likuran niya bolt and nut din niya na number 17. Ito mga boss, nakikita nyo, ipinafinal ko na yung paghigpit dito sa 2 bolt na number 17 dito sa ball joint. At pag okay na, dito naman ako sa 2 bolt na number 14. Ipafinal ko na rin yung higpit dyan dahil nga sa 4 yung tornilyo nito dito sa ball joint. Tapos dito naman tayo sa nut ng strut bar na hindi ko na ipakita sa inyo. Naniluwagan ko yan mga boss. Gamit itong yabi tubo, ibabalik ko na itong nut sa dati niyang position. May tanda ko dyan mga boss, ayan yung stick.
sinukatan ko yan para sigurado na hindi ka magka-problema. Tapos dito naman sa likuran ng strut bar nyo, yung nut dyan, ipa-final ko na yung higpit. Number 27 yung nut dyan mga boss. At pag okay na, balik ulit ako dito sa harapan. Ilalagay ko naman dito sa rotor disc yung dalawang bagong brake pad. Pero punasan ko muna yan. At pag okay na, para hindi magkalimutan, higpitan ko muna itong nut dito sa ball joint, yung number 22. Ipa-final ko na yung higpit dyan para yung cutter pin nya is mailagay ko na. Dapat yung butas ng ball joint at ng nut magkatapat para may shoot mo itong cutter pin. Tsaka mo ngayon siya baluktutin. Tapos dito naman ako sa sliding pin ng brake caliper. Tatanggalin ko yan mga boss, pupunasan ko ng malinis sa basahan yan. Tsaka ako ngayon siya lalagyan ng grasa. Pwede kasi panggalingan ng ingay yan mga boss kapag stack up itong sliding pin nya. Siyempre, hindi gagalaw yung brake caliper na pwedeng maapektuhan itong brake pad nya at makapag-produce ng sipol or ingay. Yung dalawang sliding pin mga boss, nakita nyo, di ba, nilagyan ko ng grasa yan. Tapos ilagay ko na itong bagong brake pad nya. Dahil nga sa nakalabas yung piston nitong brake caliper at bago itong brake pad, hindi yan kakasya. Kaya isang brake pad lang muna ang ilalagay ko. Tapos isunod ko ring ilalagay itong brake caliper nya. Ilalagay ko muna din pansamantala yung dalawang bolt nya na number 14. Dahil nga ang gagawin ko dyan mga boss, ibabalik ko itong piston ng brake caliper dito sa housing niya. Gagamit ako dyan ng flat screw mga boss, kung nakikita nyo, diba? Ikakaluso ko yan dito sa rotor disc. Tsaka ako ngayon dahan-dahang hihilahin itong flat screw para itong piston naman is dahan-dahan niyang papasok dito sa loob ng housing ng brake caliper mo. Yan ang purpose kaya isang brake pad lang muna ang inilagay ko. Dahil okay na, tanggalin ko na itong bolt na number 14 pati itong brake caliper para ilagay ko naman ngayon yung isa pang bagong brake pad. Nakikita nyo naman mga boss kung paano ko inilalagay itong brake pad, diba? Hindi naman kayo maliligaw dyan, napakadali lang. Pag nailagay nyo na itong dalawang bagong brake pad, pwede mo na ngayon ilagay itong brake caliper mo. Tapos yung dalawang bolt nya na number 14, ilagay mo na rin. Tsaka mo ngayon gamitan ang impact wrench mo at higpitan. Siguraduhin mo lang maayos yung pagkakahigpit nyo dyan mga boss para walang problema. Pag okay na, pwede na natin ilagay itong bagong rack end. Huwag niyong kalimutang ilagay yung lock washer mga boss ha. Ayan kasi yung maglalak dito sa rack end para hindi siya gagalaw. At kung nailagay mo na itong rack end, gamit ka naman ng yabi tubo ngayon para ma-final mo na itong higpit dito sa rack end. Tapos itong lock washer niya, paluin niyo mga boss, kailangan maitupi niyo yan para sigurado kayo na itong rack end ay hindi siya luluwag. Pag okay na, pupunasan ko itong steering rack niya dahil lalagyan ko ngayon yan ng bagong grasa. Tapos, pwede ko na ngayon ilagay itong steering boot nya. Tsaka ako ngayon ilalagay itong clamp ng steering boot. Tapos itong nut ng rack end, ilalagay ko na rin yung number 22. Sinukatan ko rin yan mga boss para hindi siya mawala sa alignment. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi na ako magpapa-align. Papa-align ka pa rin. Ibig sabihin ko dyan, para pag dinala ng driver sa mag-a-align, hindi naman siya mahirapan na tabigi yung gulong niya. Kaya kailangan maibalik pa rin siya sa dati niyang position. Ito na ngayon yung bagong tie rod mga boss, ilalagay ko na rin yan. Malaking bagay kasi mga boss, kapag nagbaklas ka ng mga ganito, dapat sukat mo yan. Pag okay na, pwede mo nang ilagay itong tie rod dito sa steering knuckle niya. Pati itong nut niya, ilagay mo na rin. Tsaka mo ngayon siya higpitan ng number 22 na socket wrench mo. At pag okay na, ilagay mo na ngayon yung cutter pin niya dito sa tie rod. Ayan yung naglalak para itong nut naman is hindi siya lumuwag. Tapos balik ka dito sa rack end. Gamit ka ng 22 na open wrench. Higpitan mo itong nut niya para mag-lock dito sa tie rod. At pag okay na yung pagkakahigpit mo dyan sa nut mga boss, balik ka ulit dito sa steering boot. Sasalpa ko yan dito sa steering rack housing niya. Tsaka ako ngayon silalagyan ng cable tie. Dito naman sa kabilang dulo ng steering boot, yung maliit na clamp niya ilalagay ko na rin. At dahil okay na yan mga boss, o ibalik ko na itong gulong. Siguraduhin nyo lang maayos yung pagkakalagay nyo ng mga nut niyan para hindi kayo magkaroon ng problema. At muli maraming salamat sa panonood. Siya nga pala mga boss, kabila ang side dyan, pinalitan ko ng ball joint, tie rod, rack end at brake pad. Kabilaan yung side na yun mga boss ha, inuulit ko. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat! Oo nga pala, no?